Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Naniniwala ang Department of Trade and Industry o DTI na ang kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipatigil ang koleksyon ng pass-through fees ng local government units o LGU sa lahat ng sasakyan na nagdadala ng paninda at kalakal ay magre-resulta sa pagbaba ng presyo ng mga bilihin. Sinabi ni DTI Undersecretary for Communications and Legislative Affairs Maria Blanca Kim Bernard Loquin na ang inilabas na Executive Order No. 41 ay direktang tutugon sa kalagayan at hinaing ng mga consumer. Kasama sa ipinatitigil ni Pangulong Marcos ang koleksyon ng sticker fees, discharging fees, delivery fees, market fees, toll fees, entry fees, mayor's permit fees at iba pa. Ayon sa Pangulo, hangad niyang ibaba ang gastos sa food logistics upang makontrol ang epekto ng inflation rate sa bansa. Layon ng EO ang mas mabisang paggalaw ng mga paninda at kalakal sa mga rehiyon upang buhayin ang mga lokal na industriya. Ayon kay Loquin, sa average, ang logistical cost na kinabibilangan ng pass-through fees na kinukolekta ng LGUs at krudo ay bumubuo sa 30% ng actual retail price ng mga produktong ibinebenta sa mga pamilihan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, aprobado na sa World Bank ang $600 million loan para sa pinaigting na paggamit ng digital technology dito sa Pilipinas. Ang unang Digital Transformation Development Policy Loan o BPL sa bansa ay inaprubahan ng Board of Executive Directors ng World Bank upang tulungan ang pamahalaan na i-digitize ang mga operasyon at paghahatid ng serbisyo at maisulong ang paggamit ng digital payment sa financial services. Makatutulong din ito sa pagpapatupad ng mga reforma para itaguyod ang e-commerce, mapalakas ang kompetisyon at value-added activities sa digital services markets at mapalakas ang skills development sa industriya. Ayon sa World Bank, ang malawakang pagpapatupad ng digital payment sa Pilipinas ay mahalaga para sa pag-unlad ng isang digital economy na magbibigay benepisyo sa milyon-milyong mamamayan at maliliit na negosyo. Sa kasalukuyan ay marami pa rin ang gumagamit ng cash sa pagbabayad sa pagbili sa grocery stores, government service payments tulad ng driver's licenses o birth certificate issuance, at government fees at penalties tulad ng traffic violation tickets. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, tumaas ang presyo ng itlog dahil sa mababang supply at mataas na demand ngayong bare months ayon sa isang industry official. Sinabi ni United Broiler Raisers Association at Philippine Egg Board Association Chairperson Gregorio San Diego na ang farm gate prices ng itlog ay tumaas ng 20 centavos hanggang 30 centavos. Nangangahulugan ito na ang average farm gate price ng isang medium-size egg ay nasa 6 pesos and 55 centavos kumpara sa dating 6 pesos and 35 centavos. Ayon kay San Diego, ang mababang supply ng itlog ay dulot ng mga nagdaang bagyong Egay at Goring na nakaapekto sa poultry industry sa norte, gayon din ng epekto ng bird flu na tumama sa bansa. Maaari aniyang magtagal ang mababang supply ng itlog hanggang sa first semester ng 2024 at maaaring mag-normalize sa second half ng susunod na taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.